puso ko sa bayan ko. Diyan natin tinatapos ang unang bahagi ng ating palatuntunan ng ating Fun Saturday Live. Next! Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Isang paglilingkod bayan ng ating palatuntunan para sa mga Pilipino. Public service. Susunod na ang ating pakikipag-ugnayan ng ating mga factual views. Ugnayan, pakinggan. Dito lamang yan sa ating FSL on a Saturday. Fun Saturday Live. Agapay po ang inyong abang lingkod mga kapitbahay, laging ever ready. Pakinggan si Kerel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Second hour, ang ating Insights, Factual News. Insight, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Kagaya ng nasabi ko kanina mga kapitbahay, kailangan kung may nakikita tayo, magsalita na tayo. Huwag nating antayin na mismong ang presidente ang makapuna rito. Huwag nating antayin na ang pamunuan ng pamahalaan ang makapuna sa mga kaalibadbaran na nagaganap sa ating kapaligiran. Thank you so much sa ating Makati Business Group. Maraming salamat sa ating Management Association of the Philippines. Salamat sa ating mga kaparian, sa ating mga abogado, mga samahan nila, at sa ating mga mamamayan sa pagkilos na makatulong na masugpo ang mga pang-aabusong nagaganap sa ating paligid. Kaya sa ating second hour ng ating Fun Saturday mga kapitbahay, nais ko lamang talakayin ang issue na hindi lamang ito mahalaga sa bawat Pilipino, kundi mahalaga ito sa sambayanan ng daigdig. Na ang mabuti ay mabuti, ang masama ay masama, ang mahirap ay mahirap, ang mayaman ay mayaman. Facts. Nitong huling sona ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., inilahad niya itong mga anomalya sa gobyerno. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, hindi niya natiis na buklatin ang mga pahina ng corruption ng pamahalaan. Dating back to I don't know when. Kaya sabi ng inyong presidente, at ito'y inulit niya sa press con nitong nakalipas na araw lamang, sabi niya, mahiyan naman kayo addressing the people corrupt in their service to the government and to the Filipino people. Mahiya naman kayo sa mga pagnanakaw ninyo. Mahiya naman kayo sa pagpapayaman ninyo sa sarili. Mahiya naman kayo sa pagsasamantala ninyo sa kahinaan ng mga mamamayan. Mahiya kayo sa pag-aapak ninyo at paglublob ninyo sa pusali sa mga Pilipinong mahihirap at nangangailangan ng kalinga. Mahiya naman kayo. Shame on you! Yan ang sabi ng inyong presidente. Out of nowhere, merong pumiyok. Aray, 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 aray. Ang pangalan niya, Francis Chis Escudero. Isa sa mga family of dynasties na namayagpag sa Sursogon dating back to the old regime of President Ferdinand Marcos Sr. during the 1960s and 70s. Namayagpag na dyan sa Sursogon, governor, vice governor, congressman, congresswoman, governor, mayor, Escudero. Ngayon ang kanyang anak ang nandyan. Wala akong masabi sa tatay nito si Sanay,
na madalas nating nakakaugnay nung araw sa ating broadcast dyan sa Pilipinas. Pero ngayon, hindi ko matiis ang mga ginagawa nitong kanyang anak, si Chis Escudero. Umaray! Hindi naman siya binanggit. Wala naman pagbabanggit si Marcos sa sinabi niyang mahiya naman kayo. All of a sudden, may sumigaw, aray! Aray, aray, aray. Chis Escudero. Now, bakit umaray? Bakit umaray si Chis Escudero? Eto, pakinggan natin sandali si Mr. Marcos. Kaugnay ng kanyang mga binitawang mga kataga, mahiya naman kayo. These are key findings on flood control projects. The total cost of all of the projects since July 2022 until today is 545 billion pesos. That is a very big number by any measure. That is an enormous number. Another observation is that there are 6,021 projects worth more than 350 billion that do not specify the exact type of flood control that is being built. Then, many projects also in different locations have exactly the same contract cost. Anybody who works in either the private sector or the public sector, may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. Here's a list of the top 10 provinces that have been assessed to be the most flood-prone. You will notice they don't necessarily match. Intuitively, provinces or regions, whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. Pero parang hindi tumutugma. However, this is another disturbing assessment. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na contractor. Sa 15 na contractor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. 5 of these 15 contracts have projects in almost all regions nationwide. And that, for me, was the one that stood out. Yan ang dinig po ng inyong Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, balasahin natin ng konti yung kanya mga binitawan. It stood out. Mga kontratista. Sabi niya, there are 15 contractors. Kukun ko lamang yung mga salient points ng kanyang sinabi. 15 mga contractors ang nakakuha ng mga flood control nationwide. 15. Nationwide. And out of this 15 ay namumukod tangi 5 na pangalan ng mga contractors na halos ay 20%, 20% ng total flood control projects nationwide ay nasa sa kanilang bulsa. Tandaan niyo, 15 contractors, 5 rito ay may hawak ng nationwide control, 20% sa kanila napupunta ang total budget ng flood control. Huwag muna tayong pumunta sa kung saang uri ng mga korupsyon, ha? Flood control muna tayo. 1 oras lang tayo mag-uusap dito kasi flood control lang muna tayo. So, paano nangyari na yung 15 mga contractors na yan? By the way, the total number of contractors registered sa Pilipinas ay 2,409. 2,409 ang total number of registered contractors in the Philippines who are qualified to bid in government projects. 2,409. 15 rito ay halos buong bansa ang coverage ng kanilang kontrata.
namumukod tangi, 5 rito ay may control ng 20% ng income ng funding para sa flood control. Paano nangyari ito? Ito po ay hindi sinama rito ni Marcos yung mga project sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Ang lahat ng mga pag-uusapan natin dito ngayon sa ilalim lamang ng kanyang administrasyon. Kaya't sinabi niya, mahiyan naman kayo. Of the more than 549 billion, tandaan ninyo ang numero, 549 billion na nakalaan sa flood control projects na ito. 100 billion ay napunta lamang sa 15 contractors na ito. And out of that, 20% ng total, umaabot ng sa bulsa lamang ng 5 mga contractors na ito. Tingnan natin ang mga contractors na itong mga superstars. Superstar sapagkat maniwala kayo sa hindi. Alam ko naniniwala kayo. Ang mga ito hindi ito mangunguna rito kung wala itong kinakapitan. Walang kinakapitang politiko. Yun ang kanilang kakambal sa pagnanakaw sa gobyerno. Politiko. Karamihan sa mga ito ay sanay na sa politika. Ang tawag sa kanila, dinastiya sa politika. Sila ang mga nangunguna. As we go on with the conversation today, sila ang mga nangunguna sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, sa pagpatay sa mga kababayan nating may hirap at paglublob sa pusali ng kahirapan sa mga taong nangangailangan ng tulong. Number 1, Legacy Construction Corporation. Ang may-ari nitong Legacy, Alex Abilido. Ang kanyang kapatid, kasama niya sa korporasyon, Raymond Abilido. Pangalawa, isa-isa ko muna itong 15. Pagkatapos niyang pag-usapan natin ano ang kanilang mga koneksyon. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Pakinggan ninyo ang pangalan na ito. Sabagat ito ay isa sa mga superstars. Kumbaga sa pelikula, ito ang mga kagaya ni Nora Honor. Alpha and Omega General Contractors and Development Corporation, ang may-ari nito si Zara Rowena Diskaya. Remember the last name? Nakalaban ito ni Vico Soto sa Pasig sa kandidatura ng alkaldiya ng Pasig the last election. Pangatlo, St. Timothy Construction Corporation. Again, remember the name. Ang may-ari, Pacifico Felizario. And then QM Builders, Alan Quirante. EGB Construction Corporation, Ernie Bagaw. Top-Notch Catalyst Builders Incorporated. Isang nangalang Villanueva. Walang first name. Sino itong Villanueva na ito? Pangpito. Ito ang siguro anong sabihin natin. Lampas pa kay Nora Honor ang pagiging popular nito eh. Centerways Construction and Development Incorporated. May-ari, Lawrence Lubiano. Sino itong Lawrence Lubiano? Mukhang kumakalimbang ang pangalan. Aray. Sabi ni Chis Escudero, Centerways Construction and Development Incorporated, or owned by Lawrence Lubiano. Ito sabi ko na nga, mas matindi pa ito kay Nora Honor eh. Gawa lang ito ay nakasakote ng 85 flood control projects. Flood control lamang, hindi dito kasama sa mga pinag-uusapan natin ng ibang proyekto, kagaya ng mga tulay, kagaya ng mga kalsada, hindi. Flood lamang ang pinag-uusapan natin. Centerways.
nakasakote ng 85 flood control projects, nagkakahalaga ng 5 billion 160 million. 54 dito sa mga proyekto na ito, more than one half, ay sa Sorsogon ginawa o nakalaan. Kasi baka hindi nagawa. 54 ng mga proyekto ng Central Waste Construction and Development owned by Lawrence Lubiano, 85 projects dito nagkakahalaga ng mahigit sa 5 bilyong piso, 54 dito sa proyekto sa Sorsogon at 36 dito sa distrito mismo ng inyong mahal na congressman at the time, governor at the time, at first district ng Sorsogon. Tandaan ninyo, sabi ko na nga kanina, ang Sorsogon ay dynasty ito ng pamilya ni Mr. Escudero ever since, from Marcos the old man time hanggang ngayon. Palit-palit lamang sila. Si Salvador Sani Escudero, yung nanay niya si Evelina Escudero, papalit-palit lamang sila. And then sa ngayon ang pumalit sa kanya ay ang kanyang kapatid. Anong pangalan nun? Marie Bernadette. Okay. So lahat ng mga ito pong proyektong ito ay sa kaibigan ni Chess Escudero. Aray, masakit. Bakit napapaaray tayo rito? Gawa ng ito pong si Mr. Lubiano, ang inamin ni Chess Escudero, matagal ng kaibigan ito ng kanyang pamilya. Tuwing eleksyon, nag-aalay ito ng kanyang kontribusyon. At sa panahon ng eleksyon ni Chess Escudero nitong nakalipas na Mayo, 30 million ang inialay ni Mr. Lubiano sa kanyang kandidatura. May-ari ng Center Wave. Ladies and gentlemen, ako negosyante ako, especially ang aking negosyo has something to do with government projects. Ano ang aking panaginip dito? Ang makakuha ng koneksyon sa mga nakaupo sa gobyerno. And the sweetest way to the heart of a politiko, pera, money talks. Kaya, wag nating sabihin, kaibigan ko ito kaibigan ng pamilya, long time friend ko na ito Wala sa kanya ang 30 million binigay sa akin yan, nandyan sa aking kwan yan nasa aking disclosure. Ito ICC tracker. Name of winning senator, Escudero Francis Joseph G. Name of donor, Lubiano Lawrence R. Category, individual. Amount donated, 30 million. Yan. Kita na ninyo? Pero hindi niya naman pinabulaanan Sabi niya, tinanggap ko yun Kasi taon-taon tuwing eleksyon naman, nagbibigay talaga ito Now, going back to the shoes of Mr. Lubiano. Negosyante ako. Marami akong kumpanya, hindi lamang isang kumpanya ko Parang itong si Diskaya. Dose-dose ng kumpanya nito, construction supply. Everything has to do with the government projects, infrastructures. Lubiano, Sorsogon, small guy. 30 million. Magkakaano yung mga naunang elections? Tandaan ninyo. Hindi lamang ngayon Senate President si Mr. Escudero, naging congressman ito, naging gobernador. At matagal sa serbisyo. Siya mismo nagsabi, ang tagal niya na sa serbisyo gobyerno. Ako si Lubiano. Ang aking negosyo, construction, supply and performance. Trabaho mismo. Physical work.
Saan ako kakapit? Alangan man na kumapit ako sa nagtitinda ng isda sa Sorsogon port. Hindi naman ako roon magkakapit Siyempre doon ako sa politiko. Knowing na ang dynasty ay nananatili riyan, safe ang aking kapital. 30 million every election. Okay lang sa akin. Dynasty yan. Ano ang ibig sabihin ng dynasty? Naandyan na yan, nakaukit. Hindi mo maaalis yan. Kagaya ng mga Duterte panahon pa ni Corazon Aquino sa kanyang People Power 1986, naandyan na mga Duterte sa Davao. Never to leave the posts. Kung ano man ang mga ito. Yun. Pampito. Sabi ni Mr. Marcos, nakatawag ito ng aking pansin And then meron pa tayong small big guy sa Albay, may-ari naman ng SunWest Incorporated. Elizalde Zaldeco, Congressman of Albay. Tandaan ninyo, may pwesto rin. Congressman. Category, political dynasty. Kaya tandaan ninyo mga kababayan ko, political dynasty? Fraudulent elections? Corruption? Pagsamahin mo yung tatlong yan, hayahay ang buhay. Mananatili ka sa pwesto, kaya kung ikaw ay negosyante, nais mong umasenso, kumapit ka sa politiko. Political dynasty. Yun ang mga kaso kagaya nitong Saldico. SunWest. Ilang proyekto ang hawak nito, kabilang siya sa 15 na may mga kontrata almost nationwide sa bansa. And then, High Tone Construction and Development Corporation. Pag-aari ni Edgar Acosta. And then we have 888 Construction and Supply, owned by Engineer Wilfredo Natividad. Royal Crown Monarch Construction and Supply Corporation, owned by Romeo Miranda. Wawaw Builders, owned by Mark Allen Arevalo. MG Samidan Construction, owned by Marjorie Saminad. LR Tique Builders, owned by Luisito Tique. And finally, the 15th Road Edge Trading and Development Services, owned by Ryan Willie Uy. 15 na may mga kontrata almost nationwide. Kontrolado nila ang mga proyekto sa flood control lamang ito. Hindi dito kasama ang mga road buildings and other projects. 5 rito namumukod tangi. 5 namumukod tangi. So, tingnan natin itong 5 na mga superstars. Tingnan natin itong 5 na mga superstars. 5 of these firms has projects in almost all regions of the country, headed by the summa cum laude of construction companies related to government flood control. Legacy Construction Corporation. Ang presidente nito, Alex Abelido. Meron itong sangay dito sa Amerika. Itinatag ng kanyang kapatid si Chris at saka kasosyong Tom Yaroska. Yan ay si Alex Abelido bilang presidente ng Legacy Construction. Number 1 sa 15, number 1 na merong malaking mga proyekto sa bansa. Now, kakapusan ng oras, hindi ko masaliksik kung sino ang partner nitong congressman diyan sa bansa. Tandaan ninyo, pag meron tayong dynastiya, meron tayong cronies, meron tayong mga oligarchs. Yun ang mga kamag-anak nito. Gawa ng kailangan nila ang negosyo.
na magagamit ang pangalan ng ibang tao upang sila'y makakuha ng pondo sa gobyerno. Alpha Omega General Contractor and Development Corporation. Number 2, sa pinakang malaking nakakuha ng pera sa kaban ni Juan de la Cruz. Ito pong Alpha Omega na ito, sabi ko na nga kanina, pag-aari ng pamilya ng mga Diskaya, siya ang nagtangkang lumaban kay Soto, kay Vico Soto, diyan sa Pasig City. Natalo. Siya rin ang binigyan ng abiso ng City Hall ng Pasig dahilan sa mga construction violations ng isang gusali na pag-aari ng mga Diskaya sa loob ng Pasig. Maraming construction company ang pinatatakbo nitong pamilya ng mga Diskaya. Naandyan ang number 1 Alpha Omega General Contractors, naandyan ang St. Gerard Construction, naandyan ang Elite General Contractor and Development Corporation, naandyan ang St. Matthew General Contractors, naandyan ang Great Pacific Builders, naandyan ang YPR General Contractor, at naandyan ang Amethyst Horizon Builders, and finally ang Waymaker OPC. Lahat ng yan pag-aari ng mga Diskaya ng Pasig, Metro Manila. Yan ang pangalawa sa pinakang malaki na nakakuha ng mga proyekto ng gobyerno. Pangatlo, sila pa rin sa ranking ng 5 mga namukod-tanging napansin ni Bongbong Marcos. Ang ikalawa at saka ikatlo ay iisa lamang ang may-ari, ang Diskaya family. Ito ang St. Timothy Construction Corporation. Mamaya pag-uusapan natin kung saan nasangkot itong Timothy na ito. Gawa ng pagkatapos na bumisita ni Marcos, kailan yung kahapon? O the other day, Huwebes, bumisita si Marcos doon sa Kalumpit, Bulacan. Meron doong project na rip-wrapping ng Kalumpit River sa Bulacan. Tiningnan nila, nandoon din yung Secretary ng Department of Highways. Tiningnan, yumuko si Marcos, kumuha ng kapirasong semento roon sa rip-wrap, kinisi sa daliri, mantakin mo, may miracle na nangyari. Yung semento na dapat matigas, semento kinuha ni Marcos, dinampot doon sa bahagi ng riprap, kinisi ng daliri, mantakin mo, parang asukal na nabuwag yung semento. Ganyan kanipis, ganyan kanipis at kabalasubas ang pagkakagawa ng Kalumpit River Project. Sinong may hawak? The St. Timothy Construction Corporation, owned by Pacifico and Cesara Diskaya ng Pasig City. Mabala mo, kinisi-kisi ng daliri, laglagan yung mga semento. Kaya anong sabi? Pakinggan natin sandali. Diyan sa kabilang dulo, never nagkaroon. Hindi talaga President Ferdinand Marcos. Ito na naman, the same thing. Pag titignan mo yung report sa atin, completed lahat. Meron na yan. Tapos, ito na naman yung quality. Madaling makita. Hawakan mo yung semento dito. Unang-una yung semento, ganyan lang kakapal. Dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 18 inches. Parang kalsada. Dapat ganyan kakapal. Ganyan lang naman dyan. Hawakan na nyo sa kamay, kayang durugin. Malabnaw yung semento na ginamit. Nagtipid sa semento. Tapos, meron dapat desiltation. Doon na naman sa kontrata, may desiltation, dredging, completed. Tignan naman ninyo, paano magiging completed yan? Tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka...
Masukal na yan, oh. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Although sa report namin, nagde-dredge sila. Ayan na naman. Pahanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private, at kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Managot sila, huwag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito na yung mga kahirapan na dinala nila sa mga buhay nila. Sinong kumpanya ito? St. Timothy. Oh, St. Timothy ito. St. Timothy. Ang kontratista dito. Vizcaya family. Kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. How to kill the poor Filipinos. Kung paano ilublob sa pusali ang mga nangangailangan ng tulong. Maghalal lang kayo ng mga balasubas tarantadong mga politiko in connivance with gangster construction companies. Tingnan ninyo ito. Mga napunan ni Mr. Marcos sa kanyang pagrevisyon ng mga records ng flood control projects. St. Timothy Construction, Sara Vizcaya, Kalumpit, Bulacan project specifically. And then, sabi ni Mr. Marcos, napansin niya, meron tayong 6,021 flood control projects. Ang dami. Sabi niya, huge, humongous ang pera. 6,021 projects. Nagkakahalaga ng 350 billion, as in boy, 350 billion pesos. Now, dito lamang sa partikular na project na ito, sabi ni Mr. Marcos, dito lamang sa mga projects na ito, halatang-halata mong may mga balasubas na mga construction companies in connivance with politicos, particularly sigurado ko rito mga dynasty families ang mga ito, na kung saan ay nakakuha ng mga kontrata sa gobyerno at binalasubas ang mga kontrata na ito. Matake mo, sabi ni Mr. Marcos, napakaraming mga projects. Pero maraming mga projects ang hindi specified. Projects not identified. No design, no materials, no length despite differences in locations. Identical designs, identical materials, identical length. Pero ito ay iba't ibang mga projects ito, ha. Sabi ni Mr. Marcos, ang nakakitang proyekto na magkakaiba naman ang mga kalidad ng mga ito, iba-iba ang mga laki, pero pare-pareho ang mga projects, pare-pareho ang descriptions, pare-pareho ang pera na hinihingi. Karamihan sa mga ito diyan sa Metro Manila with almost 53 billion pesos. Again, mga flood control lamang ito. Metro Manila, 1,058 projects. Central Luzon, 1,617 projects, almost 99 billion. Bicol Region, 866 projects with almost 50 billion. Ngayon, okay lamang sana ito. Pero sabi ni Mr. Marcos at doon sa mga records na nakuha rin natin, yung mga proyektong ito, ilagay na lang natin limited sa 10 top projects. Yung nakalagay dito sa mga funded na mga proyektong ito, 10. Malayo, o marami rito, ang wala sa mga qualified, identified, confirmed flooded areas in the country. Like for example, sandali, hahanap lamang ako rito ng iba. Okay, Cebu. Nakalagay dito Cebu. May funding ito, number 2 sa funding. Pero doon sa confirmed na mga flooded areas, wala ang Cebu. And then, Isabela. Binigyan ng
314 projects, Isabela. Pero doon sa top 10 na mga flooded, confirmed projects, flooded areas, wala ang Isabela. Maraming iba pa. Well, of course, ang Bulacan nangunguna, alam naman natin. And then, Maguindanao, confirmed to be always seasonal flood. Pero ang Maguindanao, wala rito sa top 10 na binigyan ng pera. Ilan lamang ito, mga kababayan, sa mga napunaan ni Marcos sa mga projects ng ating gobyerno. Mga pumping stations at kung ano-ano pa. Ang masaklap nito, eto na, ang masaklap nito, mga kababayan ko, may mga nasasangkot na mga congressmen sa mga projects na ito. Mga congressmen, mga governors, mga senador, one way or the other, nakialam, nakidawdaw dito sa mga projects na ito. Naalala ko tuloy yung pamilya ni Bongo. Pamilya ni Bongo may construction company at namayagpag ito ng husto sa panahon ni Rodrigo Duterte, garnering majority of projects, public works, dyan sa Mindanao. Titingnan natin ang record niya sa panahon ni Mr. Marcos. 67 congressmen ang directly involved sa construction company sa bansa ngayon. 67 congressmen. Majority of these congressmen belong to political dynasty families. Political dynasty families. Marami pa sana tayong nais na ilanta dito, mga kababayan, kaya lamang dahilan sa time constraint na limitadong oras natin. Yan ang number 1, part 1 ng ating pagpatay. Mahiya namang kayo, sabi ni Mr. Marcos. Ngayon naman, bakit umaray si Francis J.C. Escudero? Bakit siya naaray? Wala naman akong paulit-ulit kung pinakinggan yung mga tape ni Marcos, maging yung kanyang zona. Wala naman binanggit doon na J.C. Escudero. Ang binanggit doon, yung kanyang donor na nagbigay ng 30 million. Ayon ito sa report ng ICC tracker na kinuha natin. Name of winning senator, Escudero Francis Joseph G. Name of donor, ito yung official record, Lubiano Lawrence R. Category. Hindi yung kanyang negosyo, ito yung palusot. Abogado si Chiz. Hindi pwedeng ilagay dito sa category ng donor. Hindi pwedeng ilagay dito yung kumpanya. Kailangan maliwanag na may malulusutan. Alam mo, mga abogado, magaling lumusot sa mga butas yan Hindi pwedeng ilagay yung Center Waste Construction and Development ni Mr. Lubiano. Kaya yung individual na lang. Category, individual. Total amount donated, 13 million pesos. Senator Francis J. Escudero's candidacy. Category, individual Kaya lamang, palusot ito ng mga abogado lalo na sa mga projects kung ikaw ay nakaupo sa gobyerno. Malilintikan ka talaga Pero sabi ni Mr. Romulo Macalintal, batikang abogado, nakasama natin dito sa Amerika yan. Sabi niya, may sabit pa rin dyan si J.C. Escudero. Pwede pa rin siyang makasuhan. Sabi ni Mr. Macalintal, Attorney Macalintal, may pananagutan pa rin siya sa pagtanggap niya at pag-amin sa 30 million na donation na ibinigay ni Mr. Lubiano o kaya ng Center Waste Construction and Development Corporation. Nakalagay, category individual palusot Pero sa pananaw natin, ito personal, kahit ilagay mo diyan na individual,
Ano ang source of money? Hindi naman ito may gripo riyan na pag binuksan mo ang gripo, may perang lalabas doon. Si Mr. Lubiano. Ang pera ni Mr. Lubiano galing sa kanyang negosyo. Ano ang negosyo niya? Public Works Constructions. Flood control projects. So therefore, indirectly, ang nag-supply nito, itong construction company, 30 million. Sabi ni Mr. Escudero, dito tayo kay Mr. Escudero na, part 2 ng ating President Marcos, mahiya naman kayo segment ng ating Fun Saturday, Insights, Facts and Figures ang pinag-uusapan natin dito. Second part ng ating Insights, pakinggan natin Senator Francis Escudero. Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yon. Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Hindi principally kasabahan namin dito sa Senado. Sa pagkakaalam namin sa labas, pero hindi ko alam kung may tumutulong, kakuntsaba o kakumplot. Pero tagalabas. Obvious naman siguro yun kung sino yung pinaka may gusto ng impeachment. Oo naman. Di ba nga nung nakarang linggo naman may video yung nilabas sa akin sa House at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. Yan ang depensa niya. Merong naninira sa kanya. Kaya siya ay idinadawit dito sa mga anomalya na itong mga nangyayari. Merong propaganda machinery na naandyan nasa labas upang wasakin ang kanyang pangalan. Innuendos, sabi niya. Ano ang mga issues na ibinabato sa kanya na ngayon ay namamayagpag sa media? Saan ka man bumaling sa mga media organizations, social media, mainstream media, ito ang mga issues. Number 1, ito iisa-isahin ko para ipaalam sa inyo kay Mr. Escudero, innuendo nga lang ba ito o base ito sa mga pruweba? Number 1, delaying tactic sa impeachment ni Sara Duterte. True or false? Totoo ba ang mga innuendos, sabi ni Mr. Escudero, na kaya siya merong propaganda blitzkrieg sa media laban sa kanya, ay gawa ng kanyang pagpanig, pag-antala, pagpabor kay Sara Duterte laban sa impeachment dito sa Vice Presidente. Totoo o hindi? Sino ang nagmamaniobra ng puppet Senate ngayon? Sino ang mga kaninong mga daliri ang merong mga lubid na nagpapatakbo ng Senado ngayon? At sino yung mga puppet na yun na nasa daliri ng puppeteer na si Mr. Escudero? Sino mga nandoon? Amy Marcos, Bongo, Robin Padilla, Estrada, Marcoleta. Sino pa? Ang dami nila. So doon nga sa butuhan 19. Delaying tactic ng Sara Duterte impeachment. True or false? Alam na ninyo ang sagot. Ikalawa, sino ang bumaluktot doon sa mismong kataga ng saligang batas ng Pilipinas? The Philippine Constitution, drafted in 1987 and implemented by the Republic of the Philippines. Sabi ni Makalintal, may sabit dyan si Escudero. Definition of forthwith. Sabi ng mga abogado, malinis, maliwanag ang ibig sabihin nito. Sabi ni Atty. Carpio, sabi ng mga drafters ng 87 Constitution, maliwanag sa aming utak ng ginawa namin ang Constitution at ikinabit ang salitang forthwith. Sa definition ni Escudero, whenever I want.
ang salitang forthwith definition ni Chis Escudero. Tanong natin, ang definition ng forthwith, mali ba si Escudero o tama, true or false? Pangatlo, sinasabit daw ang pangalan ni Mr. Chis Escudero doon sa mga imaginary numbers ng general appropriations ng national government, the national budget of 2025. Sabi ng mga congressmen, kapag hindi niliwanag at hindi natin alaman kung saan napunta ang pera na ito, hindi natin i-aproba ang 2026 budget. Ano ang issue? 142 billion 700 million na binalasa. Isang proviso ng national budget ng gobyerno ng Pilipinas na pinakialaman at binalasa. Ang main actor nito itinuturo si Chis Escudero. Totoo o hindi ang akusasyon laban sa kanya? Ito ba ay demolition issue lamang ito or may katotohanan? At pangapat, itong hang donation. Well, dito hindi niya mapahihindihan ito sabagat inamin niya mismo. Totoo naman tumanggap talaga ako kasi tuwing eleksyon naman nagbibigay talaga ito Family friend namin ito Si Mr. Lubiano, 30 million. Individual naman, hindi naman kumpanya nagbigay. So, walang connection ito sa lobbying ng mga projects. Kaya kung siya man ay nandoon sa top 5 na mayroong nationwide projects na nakuha sa flood control projects lamang, hindi ho yung konektado dito sa 30 million. True or false? Pinag-uusapan na, yung kasi ang defensa niya ang defensa ni Mr. Escudero na merong demolition group na ngayon ay kumakaladkad sa kanyang pangalan sa mga issues na hindi naman totoo. Chis Escudero. Now, maraming mga ayoko nang banggitin dito yung mga balitaktakan dyan, pro and con at mga impeachment, etc. etc. Talamak na ito sa ating media Pabayaan na natin na magbalitaktakan sila riyan. Dito tayo sa 30 million muna. Very valid issue. Sabi nga ni Mr. Macalintal, may sapul dito si Escudero. Delikado ang kanyang pwesto. Pwede siyang makasuhan dito. Graft ito, panluloko, pambababoy ito sa batas ng Pilipinas. He can be removed. He can be jailed dahilan sa campaign contribution sa proyekto ng Department of Public Works and Highways. Yun ang sabi ng mga dikampanilyang mga abogado natin. Ano man ang sabihin ni Chis Escudero at ano man palusot ang kanyang gawin, may hagip siya. The last to say that, ito lamang nakalipas na ilang oras, ay si Mr. Macalintal, Attorney Macalintal, dikampanilyang abogado. Meron siyang pinirmahan na sworn statement doon sa kanyang contributions and expenditures for elections of 2022. Nandoon, nakita naman ninyo. Pinakita ko sa inyo. 30 million na tumataginting. Buhat sa mga donations, galing yan lamang sa isang tao as among the donors of Chis Escudero. Now, siguro, ang ating Kamalek kailangan kumilos dito. Kaya lamang ako'y may duda rito sa Kamalek. Dapat ang mga trumabaho rito, dito muna sa partikular na issue na ito, sa abot ng ating kaisipan. Dalawang sangay ng gobyerno kung talagang sila'y tauso-puso na nais iligtas ang taong bayan sa kumunoy ng kahirapan, sa kumunoy ng paghihirap,
Sabagat itong mga ganitong uri ng korupsyon sa gobyerno perpetuated by political dynasties, ito ang mga kadahilanan sa mga unti-unting pagkamatay ng marami sa mga kababayan nating mga Pilipinong mahihirap at mga nangangailangan ng tulong. Pumapatay sa kanila itong mga uri ng mga public officials natin, korupto, belonging to political dynasties. Maging itong mga sangay ng gobyerno natin, kagaya ng sinabi ko, dapat ang dalawang sangay na ito ng gobyerno ay tumutok dito. Kung talagang desidido, kung talagang tauso-puso ang administrasyon ni Mr. Bongbong Marcos sa kanyang kampanya laban doon sa mga korupto sa gobyerno, mahiya naman kayo. Kung tauso-puso ang kanyang mga kataga, dapat ay kanyang bigyan ng kautusan ang Commission on Elections o kaya ang Commission on Audit o kaya ang dalawa mismo na kumilos laban dito sa mga nitong uri ng mga manipulasyon, mga koruptong aktibidad ng ating mga public officials. Kaya lamang itong ating Comelec parang takot na kumilos eh. Maliwanag, issue ng Comelec ito, 2022 election, 30 million pesos involved, donation from an so-called individual who is directly connected with public government projects like itong flood control. Kaya ano man ang ating mga ginagawa riyan, Mr. Comelec, parang hindi siya believe eh. Sabi niya, pag-iisipan pa, ano itong mga nakita natin ditong response sa Commission on Elections? Merong mga violations sa Omnibus Election Code Section 95. Pinag-aaralan pa daw ito ng Comelec. Merong provision under Section 95C, Omnibus Election Code, na ipinarating na ang reklamo sa Comelec, pag-aaralan daw. Section 264 penalizes violators with 1 to 6 years imprisonment. Pag-aaralan pa ng Comelec. Meron tayong isa pa na dapat alagaan itong ganitong uri o kaya siyasatin ng ganitong uri, ang Commission on Audit. Anong ginagawa ng mga ito? Dapat itong mga ito ngayon ay kumikilos na sabagat mismong si Mr. Jesse Escudero nagsabi tinanggap niya sabagat personal family friend ito. Ever since, every election may donation ito sa kanila. Alala ko tuloy si Dennis Uy, 30 million. Ito naman ay telecommunications naman ito. Rodrigo Duterte. Asa ng mga kaso ng mga tao na ito? Government money ang involved din dito. Dennis Uy, dapat niyan sangkot pa rin ang pangalan dyan ni Mr. Rodrigo Duterte. Commission on Audit. Ang tanong natin, trustworthy ba ang ating COA? Or itong ibang mga sangay ng ating gobyerno? Babantayan natin yan kung anong ikikilos nila dito sa issue na ito ni Mr. Ches Escudero. Itong ating mga mamamayan, sabi ko na nga salamat tayo, especially yung mga miyembro natin ng mga kaparian, mga bishops, retired generals, professionals, mga miyembro ng ating NGO, at ngayon ay mismong samahan ng mga abogado at sa kasamahan ng mga negosyante sa Makati ang nagkakaisa na ngayon tungo sa iisang mass movement. Kagaya ng sinabi ko kanina sa ating pambungad ng mga kataga, ang kapangyarihan ng tao ang nangingibabaw sa lahat, maging sa saligang batas. Sapagat ang saligang batas is supposed to be for the protection of human beings under that Constitution. Tao. Ngayon tingnan ninyo mga kababayan ko,
Wala na tayong oras masyado. Nais ko lamang ipaabot sa inyo na dapat para magkaroon ng redemption si Mr. Ferdinand Marcos Jr. sa mga dagta ng kanyang pamilya, sa mga records ng kanyang pamilya. Ito ang the most opportune time for President Ferdinand Marcos Jr. to have that effective redemption sa pangalan ng mga Marcoses. Nais kong banggitin muna itong ilang mga graft and corruption cases dito na kailangan siguro ikabit natin dito sa issue na ito nang mahiyan naman kayo ni Mr. Marcos at ang pag-aray na Chis Escudero. Lahat ng ito ay mga nagaganap dahilan sa corruption. Ang corruption na ito ay nagaganap dahilan sa number one, family dynasty. Na ang tropa nito ay ang mga cronies at mga oligarchs sa kanyang likuran. And of course, ang mga ito ay naandyan sa pwesto dahilan sa election fraud na mga nagaganap. Resulta nitong mga bagay na ito, corruption sa gobyerno because of political dynasty, because of election fraud, ang pag-upo sa pwesto ng makakagaya ni President Erap Estrada. Eto, listahan ko ito sa damakmak. Tingnan ninyo. Listahan ko ng mga public officials, nilimita ko lang ito sa mga bigwigs, mga BIP sa government system natin during the past, na nangurakot ng pera ng loko, ng tarantado sa taong bayan. Tingnan ninyo ito. Before we end the show, tingnan ninyo ito. President Estrada and Associates. Ito ay dahilan sa stock manipulation. And then Joseph Estrada, payola and bribe sa ano ito? Yung Hueting, Gloria Macapagal-Arroyo, scandal involving national elections, fertilizer fund scam, controversies involving agriculture, diverted 728 million in fertilizer fund. Yan, Gloria Macapagal-Arroyo. Also, 2008, involved in the NBN ZTE deal, $325 million money involved. And then National Broadband Network, NBN, Gloria Macapagal-Arroyo. Ito pa, puro Gloria ito. Tingnan ninyo, asan si Gloria ngayon? Congresswoman. Nakalusot doon sa wheelchair at saka sa neck brace. Nandyan! Gloria Macapagal-Arroyo, 2009, National Artist Controversy, 2009. Gloria Arroyo and 4 others. And then, Juan Ponce Enrile. Asan si Mr. Enrile? Sa kampo ni Mr. Marcos, involving Senator Enrile doon sa mga kaso ni kasama Janet Napoles, Senators Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada, Ramon Revilla Jr. Basta ka alin ito? Yung mga pera ito ng gobyerno. Senator Enrile, Senator Jinggoy Estrada, Ramon Revilla, and then some lower house representatives involving businesswoman Janet Napoles at iba pa. PDAF issue. Meron pa. Lalampasan ko itong mga hindi masyadong importante pangalan. Amy Marcos. Asan si Marcos? Senador. Nagyayabang sa Senado. Anong kaso? Involving misuse
of Ilocos Norte Tobacco Excise Tax Fund, Jaime Marcos. Governor of Ilocos, kasama niya rito si Mark Chua at iba pang government officials. Nicanor Faildon, customs operation smuggling worth 6.4 billion pesos. Wanda Tulfo, family dynasty rin ito. Wanda Tulfo, kasama rito sangkot ang mga pangalan, ang mga Tulfo brothers, Ben, Erwin Tulfo, involving 60 million worth of advertisements in the tourism department, headed by Wanda Tulfo Tio. Ilan lamang ito, kapitbahay? Cesar Montano. Cesar Montano, Chief Operations Officer, involving money, 80 million project. Ito yung Filipino street food. Marami pa. Ayoko nang wala na tayong oras eh. Ayoko nang isa-isahin pa ito. Ang dami pa eh. Sino pa bang may pangalan dito? Ito. Rodrigo Duterte, involving personalities. Michael Young, Lloyd Christopher Lau, Warren Rex Leung. Ang mga ito sangkot sa family, sangkot sa Secretary Francisco Duque, sangkot sa family, sangkot sa mga injections, sangkot sa supply, etc., equipment, medical equipment sa panahon ng COVID-19. Marami to. Napakarami. Yun ay nais nating ipaabot kay Mr. Marcos. Kung bakit namayagpag ang mga tao na ito is because, number one, political dynasty. Sa ilalim ng political dynasty, nandoon ang mga cohorts, ang mga alalay, mga cronies, mga ginagamit na mga dami, at mga oligarch na mga kakutsaba. Diyan namamayagpag ang corruption sa gobyerno. Kaya Mr. Marcos, sana totoo yung sinabi mo. Mahiya naman kayo. At ang umaray, dapat ninyong asikasuhin, baka ito ay isa sa mga sangkot sa pagpatay at patuloy na pagyurak sa karangalan ng mga mahihirap at paglublob sa pusali ng kahirapan ng mga taong nangangailangan. Yan ang ating insights. Inside, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Well, sana ho ay makatulong tayo kahit papano.